Darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong hapon, I would like to direct your attention to Psalm 92. Psalm 92 at pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, The God We Worship. The God We Worship. Awit 92. Babasahin po natin ang buong Psalm. So ito po ay mayroong 15 talata. Mula sa ang bagong ang Biblia, unang talata. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo, sa tugtugin ng panugtog na may 10 kawad at ng alpa, at sa matunog na himig ng lira. Kapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong mga kamay ay aawit ako sa kagalakan. May dakila o kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon. Ang iyong kaisipan ay napakalalim. Ang taong mapurol ay hindi makakaalam. Hindi ito maunawaan ng hangal. Bagaman parang damo na ang masama ay lumitaw at umuunlad ang mga gumagawa ng kasamaan, sila'y nakatalaga sa pagkawasak magpakailanman. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman. Sapagkat, O Panginoon, ang mga kaaway mo, sapagkat malilipol ang mga kaaway mo, lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay mangangalat. Ngunit itinaas mo ang sungay ko, na gaya ng nasa mailap na toro, ng sariwang langis ako'y binuhusan mo. Nakita ng aking mata ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Narinig ng aking mga tainga ang kapahamakan ng tumitindig laban sa akin. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Verse 15, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kasamaan sa Kanya. Magpalain ng Panginoon ang Kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan. Ang isa sa mga nagiging tanyag na phrase within Christendom o sa loob ng evangelicalism ngayon ay yung salitang seeker-sensitive. Kung familiar kayo sa salitang seeker-sensitive, this is one of those phrases na hinijack ng commercialized churches. Marami po mga churches ngayon. Ang approach ay parang business. Ang approach sa iglesia ay masyadong commercialized na ang gusto ay dumami ang kita, no? Dumami ang mga kliyente. Ganyan po yung kanilang approach. Ito po yung mga iglesia na gustong punuin ang kanilang mga iglesia ng mga tao na ang interest ay nasa mga popular methods, popular music, no? O kaya naman ay ang kanilang mga worship hall na parang concert ang setup. Okay? They are people catered, no, because of different methods to make people come back and stay inside. No? Parang kung ano yung ginagawa ng mga mall. Diba? Meron silang mga promo, meron silang mga gimmicks para pumunta ang mga tao. Siyempre, the more people that go into the mall, mas marami po yung mga opportunity for sell. Yung mga pagbebenta at pagkakaroon ng kita. Sinabi ko na ito pong salitang seeker-sensitive ay hina-hijack kasi ang totoo, ang salitang seeker-sensitive is something that we can find in the Bible. Ang totoo ay ang salitang ito hindi negative. Ginawa na lang negative ng mga commercialized churches. Pero being a seeker-sensitive is something that is related to biblical worship. Pwede nating sabihin biblical worship is seeker-sensitive.
But instead of doing everything para bigyan natin ng kasiyahan ng mga tao, para ma-attract ng mga tao, para manatili ang mga tao, para dumami ang mga tao, biblical worship is seeker-sensitive kasi ginagawa natin ang lahat para masiyahan ng Diyos. Ang totoong nagmamasid at naghahanap, the true seeker during Lord's Day is none other than God Himself. Okay? Ang Diyos ay naghahanap ng mga totoong mananamba. He is seeking for people who gather according to what He wants. No, hindi hinahanap ng Diyos yung nagtitipon ng mga tao dahil nabibigyan ng kasiyahan yung gusto nila. O kaya ay nahahanap nila yung gusto nila o nai-interest sila sa mga bagay na inaalok sa kanila. No, God wants to stay in the gathering of people that truly worships Him. Yung totoong sumasamba sa Kanya. He wants worship that comes from people who know Him. No? Hindi yung mga parang lagi lang nagmamasid, lagi lang nag-o-observe. God is seeking worshipers who know Him. Kaya gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. Worship is a deliberate attempt to approach and satisfy the God we know. Ulitin natin yan. Ang pagsamba ay isang sinasadyang attempt o pamamaraan para lumapit at mabigyan ng kasiyahan ng Diyos na kilala natin. Okay? Ito ang pagsamba. Ito ang biblical na pagsamba. At gusto kong talakayin natin ito sa pamamagitan ng dalawang major heading. Number 1, worship God because of who He is. And then secondly, worship God because of what He does. Okay? Ang mananamba na nakakakilala sa Diyos, of course, kilala niya kung sino ang Diyos. At pangalawa, alam niya kung ano ang ginawa ng Diyos na ito para sa Kanya. So, tingnan natin yung una, worship God because of who He is. Sabi ng isang preacher, the word worship is a transitive verb. Okay, sa English grammar, pag sinabi nating transitive verb, it is not an action or it is an action that cannot have meaning on its own. Okay, ibig sabihin, iba yung verb, pag sinabi nating verb sa English grammar, ito ay isang action, isang word na nagde-describe ng action. Pag sinabi nating transitive verb, yung action kailangan laging may object para makomplete yung meaning niya. Yun ibig sabihin natin ng transitive verb. This is a kind of verb that needs an object to become complete. Meron po kasing mga verb na hindi na kailangan ng object para magkaroon ng meaning. Halimbawa, yung salitang smile. Okay? Yung verb na smiling. Okay, hindi na kailangan ng object para magkaroon siya ng meaning. So pag nabasa mo yung verb na smiling, alam mo na kung ano ibig sabihin yan. It doesn't need anything else to convey a meaning. Ang tawag po dyan intransitive verb sa English. Okay? Ang worship, iba. Ang worship, pag binanggit mo worship, kailangan meron siyang object para magkaroon siya ng meaning. Okay? Worship needs an object to become meaningful. We have a person as the object of our worship. Okay? Sa binasa natin sa Psalm 92, ipinapakita sa atin dito na ang sumulat, kumbaga, nag-explode yung kanyang puso at ang kanyang kaluluwa sa pagsamba sa isang object. So, hindi lang siya sumamba ng basta-basta, kundi sumamba siya sa isang object. Ang kanyang worship has an object. Tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay sumasamba sa Diyos. Worship para sa atin has an object, and that object is God Himself. Now, this is what the psalmist is trying to teach us in this passage that we are looking at this afternoon. Pag tayo po ay sumamba, tayo dapat sumasamba sa Diyos. Pero hindi lamang po tayo dapat sumasamba ng basta-basta sa Diyos. Okay, tinuturuan tayo ng mga awit dito. Una, worship is all about God. Okay, when we worship, it's all about God. Worship is not about ourselves. No?
Hindi po tayo sumasamba sa Panginoon o hindi po tayo pumupunta sa lugar na ito para lang makamit ang gusto natin. No? Hindi po tayo sumasamba sa Panginoon, hindi po tayo pumapunta sa lugar na ito para lang masatisfy yung ating mga desire. Of course, merong aspect ng element na ganyan, no? Pero hindi yan ang primary reason kung bakit tayo sumasamba. Worship is all about God. At dito po sa unang 6 na talata ng Psalm 92, very interestingly, ito pong sumulat ng mga awit sa ang Biblia na binasa natin, ginamit po niya yung salitang your, o sa Tagalog, iyong, ng 6 na beses, no? 6 times, to direct our focus towards God. No? Paulit-ulit niyang ginamit yung salitang iyong. Tingnan niyo, sabi niya dito, sa verses 1 to 5, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan. O kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo, sa tugtugin ng panugtog na may 10 kawad at ng alpa at sa matunog na himig ng lira, sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong mga kamay ay aawit ako sa kagalakan, kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon. Ang iyong kaisipan ay napakalalim. Nakita nyo? Sa unang 5 talata pa lamang ng Psalm 92, ginawa ng malinaw ng author that worship is all about God. Paulit-ulit niyang dinadirect ang mga bumabasa ng Psalm na ito. No, hindi sa kanilang sarili. No, hindi niya sinabi diyan na tayo nagpupuri sa ating pangalan o kaya sa ating mga gawa tayo nasisiyahan. Hindi. Kay Yahweh ang focus sa kanyang pangalan, sa kanyang tapat na pagsuyo, sa kanyang mga gawa, sa kanyang kamay, sa kanyang kaisipan. So that is worship. Worship is all about God. Yung pong salitang your o iyong is the second person possessive adjective used to describe something as belonging to someone. Belonging to someone else. Ano? Pag ginamit mo yung salitang iyong, hindi tumutukoy yan sa ating sarili. It's not referring to something that we belong to us. It's referring to something that belong to someone else. And in this context, the word your is the word na ginamit ng author na ito to teach us to focus on someone else. To something that belongs to someone else. It is clear that the psalmist is teaching us here that worship belongs to God alone. No? Kung tayo pupunta sa church during Lord's Day at hindi malinaw sa atin itong basic na ito, no? Na tayo po'y sumasamba para mag-focus sa Diyos, then we are just wasting our time. Bakit ganito kaseryoso ang sumulat ng mga awit at paulit-ulit niyang sinasabi na tayo sumasamba sa Diyos? Kay Yahweh, binigyan po niya tayo ng simpleng dahilan. Ano po yun? Pagkat maliban kay Yahweh, wala nang ibang totoong Diyos. Maliban kay Yahweh, wala nang ibang totoong Diyos. At ito ma-appreciate natin yung tinatawag na etymology. Pag sinabing etymology, this is the study of the origin of words. Kasi sa biblical interpretation, pag lagi ka naka-rely sa etymology, sometimes ililigaw ang iyong interpretation. In other words, hindi reliable all the time ang etymology o yung paghanap mo o pag-discover mo ng origin ng words para mag-produce ka ng maayos na interpretation. Pero at this particular point, sa topic natin ng worship, I think the etymology of the word worship is very useful. Ang salitang worship came from an Old English word, worship. Ang ibig sabihin ng worship na ito, worthiness or acknowledgement of worth. Kahalagahan o pagkilala sa pagiging karapat-dapat. Yan ang ibig sabihin ng salitang Old English word na worship, kung saan nanggaling ang salitang worship. Ano ibig sabihin? Worship or in worship, we acknowledge the ultimate worth of God.
Pag sa pagsamba, kinikilala natin ang kahalagahan at ang pagiging karapat-dapat ng Diyos at ng Diyos lamang. Yan ang ibig sabihin ng worship. But anything, ito warning sa atin, yung salitang worship, no, pwede rin natin magamit sa maling paraan. Ang pagsamba ay pwede nating maibigay sa hindi karapat-dapat. Anything or anyone can occupy the position of highest worth in our lives. Tao, pangyayari, bagay, no, karanasan, pwedeng agawin ang posisyon para sa Diyos. Minsan, binibigyan natin ng kahalagahan o pagkilala ng pagiging karapat-dapat sa mga bagay na ito at hindi sa Diyos. So, pagka ganyan na nangyari, so kung tayo nagbibigay ng kahalagahan o pagkilala ng pagiging karapat-dapat sa mga bagay na ito, sila ang ating sinasamba. Hindi ang Diyos. This is why we need to know that worship is not just about the value of an object. Tingnan niyo po yung dictionary. Pag hinanap niyo yung salitang worship, worship refers to the feeling or expression of reverence or adoration towards a deity. Kahit po ang dictionary, okay, huwag na nating pag-usapan yung Biblia, no? Kahit yung dictionary, pag hinanap mo yung salitang worship, ang ibig sabihin nito, we are giving reverence or adoration towards a deity. Binibigay natin ang ating pagsamba, pagkilala sa isang Diyos. Of course, wala naman pong ibang Diyos kundi si Yahweh. This means that we worship what we believe as God or divine. No? Huwag ka na nga pumunta sa etymology ng Bible o ng salitang ito na hango sa Bible, kundi sa dictionary. Ganun yung tinuturo sa atin eh. Pag tayo sumasamba, tayo nagbibigay ng karangalan at pagpupuri sa Diyos. Nag-iisa ang Diyos. At yan ang Diyos ng Biblia. So God, the God of the Bible, fits both categories. He alone is worthy of our worship because He alone is God. Karapat-dapat lang nabigyan ng karangalan o ng kahalagahan si Yahweh. Bakit? Sapagkat siya lamang ang nag-iisang Diyos. So both etymology of the word worship and its dictionary meaning, ganun ang punta ng direksyon. Magbibigay tayo ng pagsamba sa Diyos lamang. So kailangan kilala natin, no? Ang ating sinasamba at siya lamang ang nararapat nating sambahin. Kaya sa ating pagsamba, we must worship and it's all about God. Pangalawa, we should know this God we worship. So kung tayo at ang pagsamba natin ay tungkol sa Diyos, kailangan kilala natin ang Diyos na ating sinasamba. Ang katotohanan na walang ibang Diyos maliban kay Yahweh ay dapat sapat na sa atin na motibasyon para sambahin siya. Dahil si Yahweh ang nag-iisang Diyos, dapat sapat na yon para turuan tayo ng Biblia na sambahin si Yahweh. Pero tingnan niyo ang salmista dito. Hindi lamang siya, hindi niya lamang pinokus, no, yung point niya doon na dahil si Yahweh ang totoong Diyos, siya lang ang ating dapat sambahin. He added more reasons. Why? Because He doesn't want us to worship mechanically or even simply out of fear. Di ba, madalas sa mga pagano, pag-aralan nyo sa Philippine history, world history, sa folklore, no? Pag pinag-aralan nyo, ang mga tao, sumasamba sila sa kanilang mga kinikilalang Diyos. Bakit? Bunsod ng kanilang matinding pagkatakot. Nag-aalay sila, di ba? May mga ritual sila ng pagsayaw, no? Seryoso sila, no, sa kanilang paggalang sa mga Diyos na ito, sapagkat ang tumutulak sila para sambahin ng mga Diyos na ito na kinikilala nila ay yung kanilang takot. Kaya ang nagiging pagsamba nila, mechanical. No? Ginagawa lang nila yon kasi ayaw nilang sila ay isumpa. Sinasamba lang nila yung mga Diyos nila sa pag-ayaw nilang sila yung magkasakit.
O ayaw nila na yung kanilang mga pananim ay masira o kaya kanilang mga hayop ay magkasakit o mamatay. So, mechanical lang yung worship sa kanila. Bakit? Kasi ganyan ang pagkakilala nila sa mga Diyos na ito. Ang totoo kung bakit mechanical lang ang pagsamba nila sa kanilang Diyos, hindi nila kinala ang kanilang mga Diyos. Naalala niyo doon sa Book of Acts, di ba? Yung mga tao sa Athens, nagtatayo sila ng mga altar sa lahat ng mga Diyos na kilala nila. At para matiyak nila na meron silang altar kahit sa Diyos na hindi nila kilala, di ba naglagay sila ng altar para sa Diyos na hindi namin kilala. So, ayaw nilang ma-offend yung mga Diyos na kinasamba nila. Sabi nga ng isang historian, mas marami yung mga altar para sa mga Diyos-Diyosan sa panahon na yon ng Athens kaysa sa mga nakatira sa Athens. Sobrang dami ng kinikilala nilang Diyos. At para hindi nila ma-miss ang sino man, naglagay sila ng to the unknown God. Pero tayo, ang tinuturo sa atin ng salmista dito, ang sinasamba nating Diyos, kilala natin. Ano? Kilala natin ang ating Diyos na sinasamba. Tingnan nyo yung verse 2 ng ating psalm. At dito, isa ito sa mga bagay na dapat nagtutulak sa atin na sambahin natin ang Diyos na ito, yung kanyang katangian. Anong sabi dyan? Ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Sabi sa verse 2. Ito pong mga salitang ginamit dito ng author ay covenant descriptions of God. Yung pong salitang tapat na pagsuyo at katapatan, these are covenant descriptions of God. Every time na nakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, o every time na nakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan, lagi nandun yung dalawang salita na ito. Ang kanyang tapat na pagsuyo at ang kanyang katapatan. His loving kindness and His faithfulness. Why? Because this is who God is. Kanina pinag-aralan natin yung mga historic covenants sa Bible class. In every covenant na tiningnan natin, ang ina-highlight, hindi naman yung katapatan ng tao Ang ina-highlight yung katapatan ng Diyos. In fact, ang Diyos ang nag-initiate ng lahat ng covenant na ito. And in each covenant, ang talagang nanatiling faithful hanggang sa huli, si Yahweh. Ito naman yung bayan ng Israel. Nakipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel. Mula sa kanilang mga kanununuan. Pero sa kahuli-hulihan, ipinakita sa atin ang bayan ng Israel unfaithful sa covenant. Pero si Yahweh faithful siya sa kanyang covenant. Hindi niya sinira yung kanyang mga pangako sa kanyang pakikipagtipan. And this is the God that this author wants us to know. Every covenant in the Old Testament between God and man, ang serious emphasis ay sino yung tumutupad sa lahat ng obligations. May bayan ng Israel, di ba? Sabi ko kanina, pag tumutupad yung king, bine-bless sila. Pagka hindi tumutupad yung king, kine-curse sila. Pero anong mas marami? Mas marami yung hindi tumutupad kaysa dun sa tumutupad. Pero in all of those instances, si Yahweh, faithful siya. Faithful siya. He's always faithful. Ang kanyang treatment sa mga kasama niya sa tipan, loving kindness. Diba? Bawat party dapat sa covenant, tutupad sa kanilang mga pangako. Pero si Yahweh ang laging nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Because steadfast love and faithfulness are not just attitudes of God. Pag nakita mo yung salitang tapat na pagsuyo at katapatan, hindi lang to ugali ng Diyos. Ito ay kung ano ang Diyos mismo. Ito ay kung ano siya. Siya ay tapat sa kanyang pagsuyo. Siya ay tapat na Diyos. Hindi siya nagbabago sa kanyang pagmamahal. Hindi siya nagbabago sa kanyang katapatan. Kaya nga, karapat-dapat ang Diyos na sambahin. Sapagkat siya'y Diyos. At kung sino siya. Siya'y tapat at siya'y laging seryoso sa kanyang pagsuyo. Ito pong katotohanan na ito does not just give us the ultimate reason to worship. Ini-encourage din tayo dito na magkaroon ng tamang attitude sa worship.
Kung kilala natin ang Diyos na sinasamba natin, dahil siya ay may mga katangian, di ba, na naha-highlight, no, sa kanyang pagpapakilala sa atin, dapat meron tayong proper response sa kanyang karakter na ipinapakita niya sa atin. No? Dapat may right attitude tayo. At dapat nagmamanifest yun sa worship. Tingnan niyo yung verse 4. Sabi diyan, sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong kamay, ay aawit ako sa kagalakan. Kita mo yung proper attitude sa worship. Dahil kilala ng mga awit kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. At dahil alam ng Diyos, na alam ng mga awit na ito kung ano yung ginagawa ng Diyos para sa kanya, anong response niya? Joy. Diba? He who knows the God whom he worships will be joyful as he worships. Ang nakakakilala sa Diyos na kanyang sinasamba, dapat masaya ang kanyang puso sa panahon na siya'y sumasamba. Ang problema kasi, di ba, may mga attitude na pagka sumasamba, naboboring. No? Ay, worship is a boring duty. Ano? Nakaka-bore yan, nakakainip, no? Nakakainip ang pagsamba. Ngayon ang tanong, tatanungin natin yung sarili natin. Bakit ba tayo naiinip? Okay, halimbawa, meron kang hinihintay na nag-agree kayo, no? Na sabay kayong pupunta sa mall para bumili. So, nauna ka, naghihintay ka, nainip ka, nagalit ka dahil sa sobrang paghihintay mo. Bakit tayo naiinip? At bakit tayo nagagalit? The reason why we get bored, and often, the reason why we get angry while we get bored is that we think that we are more important than that person. Diba? Kaya ayaw natin na naghihintay, naiinip tayo, at pag naghihintay tayo na matagal, nagagalit tayo. Bakit? Dahil iniisip natin, mas mahalaga ako kaysa sa tao na ito. Mas mahalagang oras ko kaysa sa tao na ito. Mas marami ako, mas mahalagang gagawin kaysa sa kanya. Yan, ganyan ang mga ano natin. Diba? Kaisipan natin, kaya tayo nagagalit. No? Worship, remember this, worship is not about us. Worship is other-centered. It is God-centered. We worship God because He is the most important. Kaya hindi natin dapat pinaghihintay ang Diyos sa panahon ng pagsamba. Ha? Tayo dapat ang naghihintay sa Diyos. No? Sa panahon ng ating pagsamba, hindi ang Diyos ang maghihintay sa atin. Why? Because worship is not about us. Yun yung sinasabi sa atin ng sumusulat. At ang isang mananamba na mayroong kagalakan sa kanyang pagsamba kay Yahweh, no? He will not consider worship as boring. It is our duty to worship, no? Pero kung titingnan natin ito sa ganitong perspective that we are worshiping the God we know, mawawala yung grumpiness mo. Mawawala yung pagiging bored mo, ma-overwhelm ka ng gladness. Kaya dapat ang worship is something na engage yung ating kaisipan, engage yung ating puso. No? Worship is a very active activity. No? Hindi ito isang activity na passive ka lang. Kadalasan kasi, madalas sa worship, ang mentality ng maraming tao, ang worship, nag-expect lang ako, naghihintay lang ako, okay, na may tatanggapin ako. Pero dapat ang worship is something that active tayo. It is our duty. And when we know the God we worship, we should be happy, we should be glad. In a sense, we are seeker-sensitive in our worship. We should be seeker-sensitive in our worship. What do I mean? We do everything to please an audience. Di ba yung salitang seeker-sensitive? Now, we please the audience. So, dapat tayo, meron po tayong seeker-sensitive attitude sa worship. Bakit? Because it is God who seeks to be satisfied in our worship. At dapat ma-provide natin yun. Ang Diyos ang naghahanap ng mananamba. Ang Diyos ang naghahangad na mabigyan siya ng kasiyahan ng mga sumasamba sa Kanya. So dapat, mabigay natin yun sa Kanya. And we must do everything to please God and make Him stay as we worship. Di ba?
Dapat gumagawa tayo ng paraan para masiyahan ang Diyos at manatili ang Diyos habang tayo sumasamba. We want to do everything according to what He desires. Diba? Kaya nga merong acceptable worship. Bakit yung worship natin hindi kagaya ng worship sa ibang church? No? Na maraming palabok, may special number, may choir, no? May performance, iba-ibang ilaw. Bakit wala tayong ganon? Why? Because worship is all about God. And worship is God seeking those who will worship Him according to what He wants. Kaya nga naniniwala tayo sa regulative principle of worship. Bakit? Regulated ng salita ng Diyos ang pagsamba. Ibig sabihin, sumasamba tayo at tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba kung ang pagsamba na yan ay ayon sa kanyang mga expectations. Note, however, that we are not to please God in our worship by our performance. Okay? Hindi natin sinasabing mapasaya natin ang Diyos sa ating pagsamba, no? Dahil magaling ang ating performance, no? Magaling ang ating pag-awit, magaling ang ating tugtugan, maganda ang ating kasuotan. Of course, may mga mahalagang implications yung mga bagay na yun sa worship. Since worship is all about God, we are expected to speak truths about Him. Ibig sabihin, sa panahon ng pagsamba, katulad ng sinabi ng mga awit, pansinin nyo, lahat ng sinabi niya patungkol kay Yahweh, totoo. Wala siyang sinabi patungkol kay Yahweh sa psalm na ito na kasinungalingan. Wala siyang sinabi tungkol kay Yahweh sa psalm na ito na parang sinasabi niya lang para masiyahan ang puso ng Diyos. Na katulad ng ginagawa natin sa mga politiko o sa mga matataas na tao. Sinasabi natin ng mga bagay na gusto nilang marinig para sumaya ang puso nila, para matuwa sila sa atin. No. Ang lahat ng sinasabi patungkol kay Yahweh, totoo. Dito lamang sa first 5 verses, ini-encourage tayo na magsalita ng mga katotohanan patungkol kay Yahweh. Madalas ang paniniwala ng mga tao pag sumasamba, dapat pastor lang ang nagsasalita sa panahon ng pagsamba. Okay, yung worship leader lang ang nagsasalita sa panahon ng pagsamba. Ako, tahimik lang ako dapat. Hindi ako magsasalita. No? Makikinig lang ako. Yan ang maling conception patungkol sa worship. Every worshiper must be speaking as he worships. Paano nagsasalita ang mga sumasamba sa panahon ng pagsamba? Sa pamamagitan ng pag-awit. Di ba? Pag umaawit ang iglesia, dapat yung mga dumadalo at sumasamba ang umaawit. Kaya hindi tayo naniniwala dapat may choir. No? Dahil pagkapanahon ng awit, sila ang aawit. Hindi. Naniniwala tayo na dapat sa panahon ng pag-awit, ang umaawit buong iglesia. Congregational singing is not just a part of the program of worship. Congregational singing is how we speak the truth every time we gather as a church. Pakinggan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 5:19-20. Sabi niya, kayo'y magsalita sa isa't isa. Ibig sabihin, sa panahon ng pagsamba, sinasabihan tayo ni Pablo, tayo magsalita sa isa't isa. Hindi po sinasabi ni Pablo na magkwentuhan tayo habang worship service. No? Hindi po sinasabi ni Apostle Paul na mag-chat tayo sa isa't isa during worship service o sa ibang tao during worship service. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Lagi nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. So we speak the word of God to each other as we sing them. Kaya po pag umaawit tayo, hindi lang po tayo umaawit kasi nagpe-perform tayo. At nabibigyan ng kagalakan ng puso ng Panginoon pag maganda ang ating pag-awit. No. We are singing to inform one another. We are singing to teach one another. Kaya yung inaawit natin, salita ng Diyos. No? At pag inaawit natin yung salita ng Diyos, totoong inaawit natin yun para sa Diyos, pero inaawit din natin yun para sa isa't isa. We sing to God and we sing to one another.
No? Sapagkat sa pamamagitan ng pag-awit ng salita ng Diyos, we speak the truth about God. No? We speak the truth about God. So huwag kayong mabother pagka yung boses ng katabi ninyo hindi masaya sa pandinig ninyo. Huwag niyong pintasan yung kapatid ninyo na umaawit kung sintonado siya. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, umaawit siya. Kaya nga dapat sa congregational singing, dapat naririnig natin yung sarili nating boses. Pag kumakanta tayo, naririnig natin, binibigkas natin yung mga lyrics na galing sa salita ng Diyos. Why? For the purpose of encouraging one another. Teaching one another, we're speaking the truth to one another about God. We must understand what we sing, and this is what's important. Dapat naiintindihan natin yung lyrics. Hindi mo man makuha yung tono, walang problema. Basta yung katabi mo, naiintindihan niya yung kinakanta mo. No? Yung iba kasi lip-sing eh. Pagka nagka-congregational singing, lip-sing. Alam mo yun? Bumubukang bibig pero walang lumalabas na salita. Mga kapatid, huwag kayong mahiya kung hindi maganda ang boses nyo. Huwag kayong mahiya kung sintonado kayo. Mahalaga, malinaw yung sinasabi nyo na galing sa salita ng Diyos. Alright? Because that's part of worship. Now, we worship God that we know and we inform one another kung sino siya. Alright? So, secondly, worship God because of what He does. So, hindi lang natin sinasamba ang Diyos sapagkat kung sino siya, kundi sinasamba rin natin ang Diyos sapagkat sa kanyang mga ginagawa, nakikilala natin siya. Scholars say na ito pong psalm na ito is a chiasmus. So, pag sinabi pong chiasmus sa poetry, para siyang triangle na patagilid. No? Pag ganun. Yung chiasmus, meron siyang gitna. Dito po sa Psalm 92, ang pinakagitna ng chiasmus ay yung verse 8. Ano sabi sa verse 8? Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman. Bakit yun ang gitna? Sabi kasi sa chiasm, yung pinakagitna, yun yung pinaka-center. Yun yung pinaka-emphasis ng buong poetry. You know? So dito, Psalm 92, of course, is a poetry o is a poem at chiasmus daw siya. So why verse 8 ang gitna? The psalmist wants to remind us that we worship the sovereign God. Kaya sinabi dyan, ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman. Pinapaalala sa atin ng salmista na ang sinasamba nating Diyos, sovereign God. Siya yung pinakamataas na Diyos. Ang totoong Diyos. Siya'y nandun, nakaupo siya sa kanyang trono at mananatili siyang pinuno ng lahat magpakailanman. Meron siyang plano sa lahat, mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya wala pong nangyayari na walang pahintulot ng Diyos. In fact, the psalmist wants to teach us that we worship God not just because He is worthy, but because He earned the right to be worshipped. At tama naman na ang Diyos ay dapat sambahin sapagkat siya lang ang totoong Diyos. Wala namang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Pero dinagdagan pa niya dito eh. Kailangan nating sambahin ng Diyos at karapat-dapat sambahin ng Diyos sapagkat nakamit niya ang karapatan na sambahin. Ginawa ng Diyos ang nararapat para mapatunayan sa atin na siya ay karapat-dapat sambahin. It is true that God is God, sufficient na yon, but God Himself provided His right to be worshipped sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi po ang Diyos natin ay katulad ng mga matataas na tao na irespeto mo ako, igalang mo ako dahil ito yung title ko. No? Kagalang-galang na senador. No? Kataas-taas ang hukom. O, igalang mo ako dahil ito yung aking title. Igalang mo ako dahil ito yung aking achievement. Ang Diyos, hindi natin pwedeng i-separate sa kanyang katotohanan na siya ay Diyos at makapangyarihan, pero yung kanyang pagiging makapangyarihang Diyos, pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Pinatunayan ng Diyos na karapat-dapat niyang sambahin dahil ginawa niya ang mga bagay na nararapat. He works, or His works are the outpouring of who He is. Kung sino ang Diyos, pinapatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Basahin mo yung Old Testament. Diba? Sa Old Testament, laging
nagbibigay ng pangalan sa Diyos. Diba? El Shaddai, El Elron. Marami pa mga pangalan, ang binibigay kay Yahweh. Pag pinag-aralan mo mabuti yung mga pangalan na yun ay tumutukoy kay Yahweh at sa kanyang ginawa. No? Yun ay tumutukoy kay Yahweh at sa kanyang kakayahan. Kung ano yung pangalan ni Yahweh, yun siya. At kung ano yung ginagawa ni Yahweh, yun siya. Everything He does is who He is. Lahat ng ginagawa ng Diyos, yun siya. Pag sinabing ang Diyos ay matapat, pinapatunayan niya yun na matapat siya. Ang Diyos ay magmahal. Ginagawa niya yun. Pinapatunayan niya. And here, the psalmist wants to encourage us to worship God, who is not just sovereign, but also the one who does what is right. Pinapakita sa atin dito, na dapat nating sambahin ng Diyos kung sino siya, pero dapat nating sambahin ng Diyos na merong ginagawa. Ang Diyos na gumagawa. At makikita natin yan sa verses 6 to 15 ng Psalm 92. Dito, dinescribe ng manunulat yung kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa kanyang mga tao. At dito, dalawang bagay yung ginawa ni Yahweh na dapat nating ipagpasalamat, maging dahilan ng ating pagsamba sa Kanya. Una, God will make sure that the ungodly will be punished. Titiyakin ng Diyos na ang mga masasama ay mapaparusahan. Tingnan niyo yung verse 7. Sabi diyan, bagaman parang damo na ang masasama ay lumilitaw at umuudlad ang mga gumagawa ng kasamaan, sila'y nakatalaga sa pagkawasak magpakailanman. The sovereignty of God does not simply mean that He is in complete control of everything that happens. Bagaman totoo yun. Diba? Paborito natin yung topic ng sovereignty of God. Pag ibig sabihin ng sovereignty of God, na nasa kamay ng Diyos ang lahat ng pangyayari at bagay sa mundo na to. He is in complete control of everything. Pero dapat, hindi lang po yun ang pagkaintindi natin sa sovereignty of God. God is sovereign because He intervenes in everything to make sure that only what is right happens. Ang pagiging soberano ng Diyos ay ganito. Gumagawa siya para tiyakin na kung ano ang tama, yun ang mangyayari. Ulitin ko ha. Sana yung understanding natin ng sovereignty of God mas lumalim. Hindi lang na may control ang Diyos sa lahat ng bagay. Pag sinabing sovereignty of God, ang Diyos, meron siyang kakayahan para gawin kung ano ang nararapat. Siguro ang tanong na iba, kung ang Diyos ay sovereign at kaya niyang gawin kung anong nararapat, bakit pag tiningnan ko ang mundo, parang ang lahat ng nangyayari ay masama? Kung ang Diyos ay sovereign, bakit sinira ni Satanas ang lahat ng magandang plano ng Diyos para sa mundo nung pumasok ang kasalanan? Hindi pwedeng maging sovereign ng Diyos kung namamayani ang kasamaan at natatalo ang kabutihan. Bakit may mga masamang nangyayari sa mga mabubuting tao? Bakit kung sino pa yung mga mababait, sila pa yung nagkakasakit, sila pa yung namamatay ng maaga? Bakit yung mga masasama nakakatakas sa kanilang mga kasalanan? Minsan kung sino pa yung masasama, sila pa yung mahahaba ang buhay. Maabot ng 100 plus. Dito, sa psalm na ito, gusto ng salmista na tingnan natin ang mga bagay na ito differently. Pag nag-focus tayo dun sa mga ganitong bagay na bakit ang masama, siya pa yung laging namamayagpag. Bakit kung sino yung masama, siya pa yung napakayaman. Bakit sino pa yung masama, sila yung may mga mansyon at magagandang sasakyan. Bakit sino pa yung mga masasama, sila yung nakakatakas sa batas. Diba si Saldico, hindi mo pa rin mahanap hanggang sa ngayon kung nasaan. Maraming pera eh. Bakit ganun? Bakit tinahayaan ng Diyos yan? He wants us, the psalmist wants us to look at things on this planet from a higher point of view. Kasi pagka tinignan mo yung mga bagay na ito dun sa sarili mong level, madidisappoint ka talaga eh. Alam mo yun?
Kung titingnan mo lang kung gusto mo makita yung nasa kabilang pader, hindi ka lang titingin doon sa level ng pader mo. Hindi mo makikita yung nando sa kabila. Kailangan tumingin ka mula sa mas mataas na anggulo. Di ba? Para makita mo yung nando sa kabila ng mataas na pader. So, ganun din yung sinasabi sa atin dito ng sumulat. Para maintindihan natin kung ano yung nangyayari sa mundo at sa kasamaan, dapat tingnan natin ito mula sa pananaw ng Diyos. Ay, lagay mo na lang sarili mo sa gitna ng EDSA. Diba, nagmamaneho ka na sa EDSA ka. Ano na makikita mo sa EDSA? Traffic. Diba? Nakikita mo, bumper to bumper. Nakikita mo, nagbubusina yung mga kasi galit na dahil traffic. Tapos may mga sumisingit pa. No? May mga nagkakat pa. Nakikita mo yung usok ng pollution. Ano? Pagka umulan, bumabaha. No? Marami pang iba. Pero try mong pumunta doon sa tuktok ng 30th floor ng isang building. Ano makikita mo? Makikita mo yung magagandang ilaw. Makikita mo yung araw na lumulubog. Diba? Makikita mo yung kagandahan ng buong syudad. Anong nagbago? Nagbago ba yung syudad? No? Nagbago ba yung kalsada na dinadaanan mo? Hindi. Tumaas lang yung level mo. Kaya yung nakikita mo, iba. Ganun yung gustong pakita sa atin ng sumulat ng mga awit na ito. Diba? Gusto niya na tingnan natin ang kasamaan, kalungkutan, kamatayan, galit, problema, kasalanan sa mundo na ito from a higher perspective, from the perspective of God, and your attitude will change. He wants us to see everything around us from the perspective of God in heaven. At yun yung nakasulat dito sa psalm na ito eh. Totoo, ang evil sa mundo na ito ay present. Ang evil sa mundo na ito parang namamayani. Ang evil sa mundo na ito parang lagi nagtatagumpay. Ang mga sasama parang lagi nakakatakas sa batas. Kamakailan lamang mayroong mga teenager na namaril ng kanilang mga schoolmates. Nakulong ba sila? Hindi. Minor de edad eh. Paano yun? Nakatakas na ba sila sa kanilang kasalanan? Siguro, sa ngayon, dahil sila'y bata pa, evil people appear to be at the advantage. Tingnan mo yung verse 7a. Bagaman parang damo na ang masama ay lumilitaw. Alam mo yung damo? Overnight lang, ang dami na nila agad. Diba? Ang tataas na agad nila. Ang bilis nilang dumami. Parang ganun yung sinasabi ng salmista, ang kasamaan parang damo. Ang bilis lumitaw, ang bilis dumami. This means that their success may be fast. Pero sandali lang. Hindi po ibig sabihin na sila'y mabilis dumami at parang namamayagpag habang panahon nilang may enjoy yan. Yun ang gustong sabihin sa atin ng sumulat na ito. Sasabihin ng iba, may mga kakilala ko, matasamang tao. 80 years old, 100 years old. No? Buhay pa rin. Pero ugali ang sama. Ganito tayo mag-isip. Lagi tayo nakatingin dun sa level ng, alam mo yung pag nasa EDSA ka, so kalsada. Pero sabi ni Yahweh, tingnan mo siya sa mas mataas na perspective, from a different point of view. Ano yung point of view na yun? Tingnan mo yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:17. Ito yung gustong ipakita sa atin na point of view. No? Sabi ni Paul doon, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ano yung point of view na gusto ituro ni Paul dito sa verse na ito? He sees life in the light of eternity. Nakikita ni Pablo ang buhay ng tao sa mundo mula sa liwanag ng walang hanggan. Sinabi niya doon, no? Magaan at panandali ang kapigatian. Halimbawa, 80 years kang nabuhay sa mundo. 80 years kang naghihirap. 80 years kang pinahirapan ng karamdaman mo. Hindi ka gumagaling. No? Ang klase ng buhay mo ay nasa below poverty line. Wala kang pambili na sapat na mga pangangailangan mo. Ang tahanan mo,
nakakaawa. Pero sabi ni Paul, magaan at panandaliang kapigatian lang yan. Bakit nasabi ni Paul na magaan at panandalian lang yung kapigatian? Dahil mayroong walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. So titingnan mo yung pansamantala doon sa liwanag ng eternity. Kaya yung sinasabi dito na higher perspective. Ang mga masasama siguro sa mundo na ito, namamayagpag, pero wag nating kalimutan, may eternity eh. Merong walang hanggan eh. No? Darating ang panahon na mga masasamang tao na ito, mga kaaway ng Diyos, mamamatay din sila. At pagdudusahan nila ang kanilang ginawang mga kasamaan, magpasawalang hanggan sa impyerno. Ganun natin dapat tingnan. Destruction awaits them. No? Sabi ng mga awit. At gagawin ng Diyos, titiyakin ng Diyos na ang lahat ng masama, pagbabayaran nila ang lahat ng kanilang ginawa. Tandaan natin, kung sila ay mayroong magaan at panandaliang kasiyahan sa kanilang kasamaan, mayroong walang hanggan at di masukat na parusa pagkatapos ng kamatayan para sa kanila. At yan ang dapat na maging Christian perspective natin. Kaya hindi tayo dapat lagi nagko-complain. Bakit lang ganito ang buhay ko sa mundo? Hindi lang ako maka-experience ng kapayapaan, hindi ko ma-experience ang kasaganaan, hindi ko ma-experience ang katawan na walang sakit, no? Hindi ko ma-experience ang buhay na walang persecution or suffering. Tandaan niyo, wala namang pinangako ang Diyos na mabubuhay tayo ng masarap sa mundo. Tandaan niyo, sinasabi lagi sa atin, ito panandalian lang to eh. Natandaan mo lagi may eternity. At doon sa eternity, may enjoy mo yung blessing ng Panginoon forever. And that brings us to the second and last subpoint. God will make sure that the godly will be rewarded. God will make sure that the godly will be rewarded. Verse 12 and 13. Anong sabi dyan? Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Siya'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Notice that the psalmist is not saying that only the wicked will flourish. Di ba? Hindi niya lang sinabi na yung masasama ang namamayagpag at ang masasama ang mayaman at ang masasama ang mahaba ang buhay. Hindi. The godly will flourish too. Ito ang Diyos na sinasamba natin, mga kapatid. No? Hindi lang niya parurusahan ang masama, pagpapalain niya ang matuwid. Pagpapalain niya ang matuwid. In fact, those who belong to God through Jesus Christ, secured tayo forever. He uses here agricultural term. Pansinin niyo. Sa mga huling talata ng Psalm 92, puro agricultural term ang ginamit niya dito. Tingnan mo sa verse 10, sabi, ngunit itinaas mo ang sungay ko na gaya ng sa mailap na toro. Kinumpara tayo sa isang mailap na toro at itinaas ang ating sungay. Eh, hindi po totoong may sungay mga Kristiyano. Ha? Ito po ay isang metaphor. Okay? Yung pong mga salitang sungay na mailap na toro, ibig sabihin niyan strength. Diba? Sa verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Ama. Diba? Tayo ay parang mga puno sa Lebanon. Mga sedro sa Lebanon. Dito yung mga term na ginagamit. So yung sedro sa Lebanon represents stability. Itinanim tayo sa bahay ng Panginoon, sa bulwagan ng aming Ama. That represents stability. Not only strength, but stability. God graciously gives strength and stability to His children. Eh kaya pala, kahit tayo pinapahirapan sa mundo na ito, kahit tayo puno ng pagdurusa, ay nakakatayo pa rin tayo at nakakapagpatuloy pa rin tayo. Bakit? Biyaya pala ng Diyos yun. Binibigyan tayo ng lakas, pinananatili tayo matibay ng Diyos. Eh, we earned nothing to deserve all of this, pero God gives them as reward. Everything is because of what God does for us. At ito yung Diyos na sinasamba natin.
Ang Diyos na hindi lang natin kilala, kundi Diyos na may ginagawa para sa atin. Though we must look at our life in the light of eternity, hindi po ibig sabihin ito na mag-expect tayo lagi ng blessing habang nabubuhay sa mundo na ito. Bagamat mas marami yung pagdurusa, meron pa rin naman blessing. Tingnan mo yung verse 14. Ano sabi diyan? Sila'y namumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Ano ibig sabihin ng mga awit? Many Christians have been blessed with long life on earth. Kaya iba dito, senior na. Diba? Malakas pa rin. Buhay pa rin. May blessing ng Panginoon yan. Ine-extend ng Panginoon ang buhay ng iba para patunayan na hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga tao. At pinagpapara din ng Diyos ang kanyang mga tao. But more than the fact of long life is the purpose for long life. Ito mas maganda, verse 15. Bakit binibigyan ng Diyos ang mga matutuwid, ang mga mabubuti ng mahabang buhay? Para lang ba sabayan yung mga masasama na nabubuhay ng masama sa mundo? Hindi. Tingnan mo sabi sa verse 15a, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Kaya pala nabubuhay na matagal ang mga Kristiyano, for the purpose of what? To proclaim that the Lord is righteous. God sustains the life of many people to testify about the righteousness of God. So hindi pala tayo nabubuhay para lang mag-enjoy. Nabubuhay tayo para pakilala ang Diyos. The best declaration of God's righteousness is not the lyrics we sing, but the life we live. Pinapatunayan natin na matuwid ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Na? Kaya tayo nabubuhay. Mga Kristiyano, kaya po tayo nabubuhay para ipakilala na matuwid ang Diyos. Kaya dapat yung buhay natin testimony of who God is. A testimony of the righteousness of God. No? Dapat every time na nag-worship tayo, napi-feed tayo ng kung sino ang Diyos. Diba? Sa worship, pinapakilala sa atin kung sino ang Diyos. At habang nakikilala natin ang Diyos, nagre-reflect dapat sa buhay natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Ngayong hapon, magse-celebrate tayo ng Lord's Supper. Diba? Pinapaalalahanan tayo ng ultimate good. Ano yung ultimate good? Dun sa huling part ng verse 15. Ito yung ultimate good. Ang sabi diyan, siya'y aking malaking bato at walang kasamaan sa kanya. Walang kasamaan sa kanya. Pinapakita dito na ang Diyos matuwid. Ang Diyos ay banal. At alam niyo kung paano pinatunayan ng Diyos na siya'y matuwid at siya'y banal? Hinayaan niya si Kristo mamatay sa krus. Pastor, ano naman ang kaugnayan ng kamatayan ni Kristo dun sa kabanalan ng Diyos? Alam niyo kung ano? Hindi po hinayaan ng Diyos na hindi ma-address ang kasalanan ng tao. Hindi po hinayaan ng Diyos na hindi masolusyonan ang kasalanan ng tao. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ng tao incompatible sa Kanya yan. Hindi pwedeng manatili ang kasalanan ng tao. Darating ang panahon na hindi lang mapapatawad ang kasalanan ng tao, buburahin ang kasalanan sa mundo. Mawawala ang kasalanan sa mundo. At siya na nagbibigay ng kanyang tiwala kay Kristo na siyang bato is no longer under unrighteousness before God, but he is now declared as righteous. Kaya nga may justification by faith. Pag nanampalataya tayo, meron tayong justification sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Lord's Supper mamaya, i-remind naman natin yung sarili natin para ma-address ang kasalanan natin. Dahil sa Diyos ay walang kasamaan, nagbigay siya ng remedy. At ang remedy ng kasalanan na yan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi basta lang na dumating ang Panginoon, namatay siya. Binigay niya ang kanyang buhay. Para ang kanyang dugo ay binigay sa krus ang maging kabayaran ng kasalanan ng sino mang magsisisi. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, dapat kilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Kilala mo ba ang Diyos na sinasamba mo? At ang buhay mo ba ay sumasalamin sa kung sino ang Diyos na ito? Appreciate mo kung sino siya. Pasalamatan mo lahat ng kanyang ginawa para sa iyo. Hindi hinihingi ng Diyos na bayaran natin. Hindi natin kayang bayaran kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Pero dapat mabuhay tayo ng
karapat-dapat sa Kanya. Diba? Sana pag nakikita tayo ng mga tao sa mundo, diba sabi nga, pakita natin yung mabuti nating gawa sa mundo para mapasalamatan ng mga tao ang Diyos. Diba, pag tinitingnan tayo ng Diyos, dapat pinapasalamatan nila ang Diyos. Pag nakikita nila tayo, yung behavior natin, hindi tayo perfect sa lahat, no? Hindi tayo perfect sa ganito. Pero dapat yung buhay natin nagre-reflect ng kung sino ang Diyos. Hindi tayo dapat ma-dishearten kung hindi tayo perfect. And God is not expecting us to be perfect. Ang ina-expect lang ng Diyos sa atin maging consistent. No? Hindi lang tayo, alam mo yun, yung laging parang roller coaster, minsan mataas, minsan mababa. Gusto ng Diyos, laging consistent tayo sa ating pagre-reflect kung sino siya. Kung ikaw naman hindi Kristiyano, stop being just an spectator in worship. Huwag ka lang laging nag-observe sa worship. Huwag ka lang laging nakatingin. Huwag ka lang laging nakamasid. Maging totoong worshiper ka. No? At paano magiging totoong worshiper ang isang tao? Kung isusuko niya ang buhay kay Kristo, mananampalataya na sapat ang ginawa ni Kristo para siya tanggapin ng Diyos at bigyan ng isang kalagayan na katanggap-tanggap sa Kanya. So sana tayong lahat na sumasamba sa Panginoon, kilala natin ang Diyos na sinasamba natin at alam natin kung anong ginawa niya para sa atin. Kung Kristiyano, naranasan ang ginawang pagliligtas. Kung hindi pa mananampalataya, makita na kailangan niya si Kristo sa kanyang buhay. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami nagpapasalamat for this time of meditation on your word. Minsan ang worship namin nagiging mechanical na lang. Worship ay parang attendance na lamang namin sa church. Pero ngayon pinakita niyo po sa amin that worship is something marvelous. Ang pagsamba ay isang bagay na nagpapahayag sa amin, nagtuturo sa amin kung sino ka. Pinapakilala sa amin na dapat kilala namin kung sino ka. At hindi ka lang namin kilala dapat sa iyong mga katangian, kundi kilala namin kung sino ka sa pamamagitan ng iyong mga ginawa. Parurusahan mo ang mga masasama at pagpapalain mo ang mga matuwid. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na totoo ma-experience namin ang maging true worshiper. Pero mga hindi pa mananampalataya dito, dalangin ko po, Panginoon, sana makita nila na ang pagsamba ay hindi lang isang activity na gusto namin gawin pag may oras kami, kundi ang worship is actually an invitation, paanyaya ng Diyos, na makilala siya sa isang personal na paraan. Sana makita nila na ang Diyos na ito ay nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. At ito ay walang pinipili. Ito ay inaalok sa lahat. Pero sila lamang na mga tutugon sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus ang maliligtas. Kaya dalangin po namin, O Diyos, magligtas po kayo ng mga hindi pa mga mananampalataya na kasama namin. Nang sa gayon, sila ay maging totoong mananamba ng Diyos na aming kilala. So that we can worship the God we know. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.